At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malupit na revelasyon ang ikinukwento ngayon ng dating opisyal na si Zaldico. Ayon sa kanyang mga pahayag, ibinunyag niya ang mga tinatagong baho ng mga mataas na opisyal ng gobyerno. Kabilang na ang Pangulong President Coting ng Norte Jr. at ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Kasama na rin dito ang ilang controversial na issue na tumama sa pamilya Marcos at ang relasyon nila kay Vice President Sara Duterte. Si Zaldico, dating board member ng SSS at ngayon na isang aktibong komentador, ay hindi na nagpigil sa paglabas ng mga issue na matagal nang ipinagkakait sa publiko. Ayon kay Ko, may ilang hindi kanais-nais na aktibidad na kinakasangkutan si President Coting ng Norte Jr. at ilang miyembro ng kanilang pamilya kabilang na si House Speaker Martin Tambaloslos Romualdez. Binanggit ni Ko ang mga aligasyong ng hindi tamang paggamit ng mga pondo at ilang political maneuvering na hindi pa naririnig ng nakararami. Ayon pa kay Ko, ang mga isyong ito ay matagal nang pinagtakpan at pinagtatakpan din ng mga kasalukuyang miyembro ng administrasyon. Kasama na rito ang mga hindi tamang transaksyon na kinakasangkutan ng ilang malapit na tao kay Pangulong Marcos at Romualdez. Hindi ito tungkol sa politika. Ito ay tungkol sa mga katarantaduhan na hindi na kayang itago pa, ani ni Ko sa kanyang pahayag. Hindi lang ang mga Marcos at Romualdez ang mga tinukoy ni Zaldico, kundi pati na rin ang malapit na relasyon ng Vice President na si Sara Duterte sa mga pamilyang ito. Ayon kay Ko, nagsimula ng maglaho ang pagkakaibigan at pagtutulungan ng pamilyang Marcos at mga Duterte nang magkaroon ng hindi pagkakasunduan sa loob ng administrasyon. Ayon sa kanyang pahayag, isang insidente ng hindi pagkakasundo ang nagpasiklab ng galit ni VP Sara na nagsabing hindi na siya basta-basta makikisama sa mga Marcos at Romualdez. Isang source mula sa Malacanang ang nagsabi na nagkaroon ng matinding sigawan sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at ng unang ginang na si Liza Smugs. Kamakailan, ayon sa source, ang tampuhan ay nagsimula nang ipahayag ni VP Sara ang kanyang hindi pagkakasunduan sa mga desisyon ni Pangulong Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ang hindi pagkakasunduan ng mga Duterte at Marcos ay nagdulot ng tensyon at naging sanhi ng hindi inaasahang galit ni VP Sara na nagresulta sa isang mainit na diskusyon. Sa kabila ng mga isyong ito, patuloy na nagsisiksik ang mga impormasyon sa mga kontrobersyal na pahayag ni Zaldico. Marami ang nagsasabi na may mga kasunod pang revelasyon na maaaring magdulot ng malawakang epekto sa administrasyon ng Marcos Duterte. Ngayon, ayon sa mga eksperto, ang mga isyong ito ay hindi lamang usapin ng personal na galit, kundi may malalim na implikasyong politika sa bansa. Hanggang sa ngayon, wala pang pahayag mula sa mga inireklamong mga Marcos at Duterte hinggil sa mga akusasyong ito. Ngunit tiyak ang mga pahayag ni Zaldico ay magdudulot ng malaking epekto sa mga susunod na linggo. Patuloy namin kayong aabangan at magbibigay ng updates hinggil dito. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. General Appropriation Act na. So, ibig sabihin, ito po'y naging parang, kasi ganun yun pagka ginagawang batas yung budget, parang ang tawag nila AKE. Ayan, tuloy. The committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila Grabe, yung no? budget ng DepEd. At isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. Correct. Naku po, may abangan pa bukas. Naku po, patay tayo dyan. Pero malinaw mga kababayan, malinaw sa malinaw. Hindi po nagpe-fake news si VP Sara Duterte. Diniskas sa Senado, diniskas sa Kamara, yung nawawala. Hindi, yun na nga lang. Ang problema, nung nag-BICAM na, sabi nga ni VP Sara Duterte, sino ba nagdidesisyon sa BICAM? Si Zaldico at saka si Speaker. Silang dalawa lang nga nagdidesisyon. So,
Asan na yun? Ayun, patay tayo dyan. Kaya nga mga kababayan, importante po na atin po itong bantayan. Alam nyo, yan yung matagal na sinasabi ni Pangulong Duterte noon eh. Ano yun? Yung transparency, accountability. Yan o yun eh. Asan yung transparency dyan? Kahit po yung camera, hindi nga alam kung saan napunta yung bakit ang bagal ng mga... Kasi naglista pa sila dun ha. Nakita nyo, naglista-lista sila doon? Pero bakit wala yung mga sinasabing nilista nila doon? Hindi nagmaterialize, ika nga. Hindi po, alam mo yun, hindi nangyari. Listahan lang yun, pambira. Di ba? Listahan lang ho yun. Listahan lang. Wala ho talaga doon. Mga kababayan, para naman po sa patas ng pamamahayag, ilabas din natin yung video nito ni Zaldico. Ito ha. Pasok. Nakita po natin kahapon ang part 1. Linawin natin. Ito yung before, I think. Correct me if I'm wrong. Lagay nyo sa comment. Pero ito yung hindi pa ata niya nakikita. Yung binanggit yung pangalan niya. Kasi ang kino-comment niya lang dito at this time, ito, I think this morning, kino-comment niya pa lang dito yung first video ni BP Sara Duterte. Wala pang binabanggit si BP Sara Duterte na pangalan, nag-react na siya. Alam na natin. Pakinggan natin ha. Kasi hindi ako sure pero hindi ako sure na kung lumabas ito before or after the second video. Kasi yung pinakita ko kanina, yung pinlay ko, second video yun. Okay? May unang video. Doon sa unang video, teaser pa lang. Wala pa yung pangalan ni Zaldico at saka ni speaker doon sa unang video. Ito ata yung nire-reactan dito ni Zaldico. Ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya ang mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Ayan na, namemersonal na. Diba? Namemersonal na si Kuya. Zaldi, kung talagang galing sa puso mo yung pagdidepensa mo, hindi mo na kailangan magbasa-basa dyan. Hindi mo kailangan magbasa-basa dyan. Ba't ka nagbabasa-basa dyan? Ibig sabihin, ano ba ibig sabihin natin pag nagbabasa? May tumulong sa kanya na magdepensa. Mula sa peking war on drugs, peking good governance, peking pagkontra sa korupsyon, at ngayon, peking sagot sa mga issue. Lahat yung sinabi niya, war on drugs. Ultimo nga si Abalos, di ba, nadulas eh. Ano sabi ni Abalos? Pag ganun-ganon pa siya. Liwalo sa ngayon. Ganun. Hindi. Yung ano pala, doong nakaraang administrasyon. Nadulas yung bata nyo. Nadulas. Tapos sasabihin nyo, palpak yung war on drugs. So, ibig sabihin, talagang bumalik ang criminality ngayon. Noon, nawala. Simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganun kadaming security. Nilinaw na ho ng AFP yan. Hindi naman po sabay-sabay sila. Yung 400 na yon, salitan po yun. Ano yung 400 sabay-sabay, walang uwian, tulugan? Ano to? 24 oras naka-duty silang 400? Ay, naku naman, sir. Gamitin naman ng minsan. Yung 400 na yun, hindi naman po sabay-sabay yun. Sali, tandaan ninyo. 400 more or more. More or less, ika nga. Divided by 3 yan. Bakit kanyo? 8 hours ang pasok. 8 plus 8, ano? Sagot! 16. Plus 8, 24. Siyempre, 8 hours. So, yung 400 divided by 3. Diba? Common sense, sir eh. Hindi ibig sabihin yung 400 na, 400, walang pahingahan? Pambira naman kayo, sir. Pangalawa, ito lang para sa kaalaman mo. Si BP Sara po ang Duterte ang pinakamaraming boto. Kaya naman din,
si VP Sara Duterte ang pinakamaraming kalaban. Bakit kanyo? Takot sa kanya. Bakit? Mandato ng bawat Pilipino, 80% ay nasa kanya. So takot na takot sa kanya yung kalaban niya. Kaya may maaaring gawing masama sa kanya. Kaya kailangan niya ng security. Tama po ba ako, sir? Ha? Hindi, sir. Tama po ba ako, di ba? Ang dami niyang kalaban. Kayo ba kalaban niya? Hindi. Ako nagtatanong lang. Siyempre, isipin niyo mga kababayan, ha? Ha? Kung meron mang isang politikong tumatayo talaga para labanan, ha? Isa sa mga tumatayo para labanan ng mga rebelde, walang iba kung hindi si VP Sara Duterte yun. Lumalaban sa mga sinungaling. Huwag kang masasaktan ka agad. Ha? Nakabidyo ka naman eh. Sinungaling o di kaya magnanakaw sa gobyerno. Wala ko sinasabi ko yun, ha? Ha? Siya ho ang maraming kalaban dyan dahil marami siyang binubuking. Tama, mali? So, naturalmente, sir, kailangan siyang bantayan ng 24 oras. Di ba? May sarili pang Vice Presidential Security Group. Never happened. Kasi nga po, alam niya na makakalaban niya ang presidente. Di ba? Para sigurado lang, di ba? History of the Sir, sagutin na lang ninyo. Sagutin na lang. Philippines. Tandaan ninyo, ha, wala pang binabanggit si VP Sara Duterte dito, ha? Bakit nag-iingay na kagad ito? Nag-iisa na siyang humarap sa pagdinig ng Committee on Appropriations, pero sangkaterba naman ang bodyguards sa labas ng conference room. Humiling pa ng pagkain para sa 100 gwardiya na dala-dala niya at hindi naman kinain. Hindi po ba't pangiinsulto at pag-aaksaya ito ng resources ng gobyerno? Pangalawa, sinasabi niya hindi lang daw sanay ang ilang miyembro ng Kongreso na hindi makuha ang sagot na gusto nila. Karapatan at trabaho ng Kongreso ang pagbubusisi ng budget. Ang hindi niya pagsagot sa maayos na tanong at lalo pa ang hindi niya pagdalo sa hearing ngayon ay nagpapakita na kawalang respeto at paggalang sa mga kinatawan ng taong bayan. Hindi lang po kongresista ang winalanghiyan niya dito, kung hindi ang buong sambayanang Pilipinas. Tinatakpan niya ang hindi pagsagot sa tanong sa pamamagitan ng pag-iinsulto sa mga kongresista na ginawa lang naman ng kanilang mga trabaho. Ang hirap no, sir. Ang hirap pag binabasa yung statement, ha? Pero ang taray ni sir, naka-iPad Pro, ha? Yung 13. Nano yan? Nano texture. Yan, grabe si sir. Diba? Talagang basa lang. Basahin mo lang yung sinulat. Hindi natin alam kung sino nagsulat niyan, eh. Gusto nila ang interbranch courtesy, pero siya mismo walang kortesiya sa Kongreso. Pangatlo, malinaw na pambubudol o panlilinlang sa mga Pilipino ang pagsasabi niyang kinikilala niya ang kapangyarihan ng Kongreso sa budget. Malinaw naman sa tao, live sa TV at internet, kung ano ang kanyang asal. Wala siyang sinagot ni isa man lang na tanong ng mga kongresista. Abogado pa naman siya, pero mukhang absent siya nung tinuro ang prinsipyo ng separation of powers at Kongreso bilang co-equal, kapantay ng sangay ng gobyerno ng ehekutibo. Batay sa ating representative democracy, ang mga kongresista ay binoto bilang kinatawan ng taong bayan. Kaya kapag ang isang kongresista ay nagtatanong sa paggamit ng budget, siya ay nagtatanong hindi lang bilang individual. Hoy, hindi na nakikinig sa mga kasamahan mo. Ang dami nagdadardalan sa paligid, hindi na nakikinig sa'yo. Nakakambira. Bawasan mo ng ng budget yan sa project nila.
Oh. Sabihan mo sa boss mo, sabihin mo na, sir, eto mga to, hindi nakikinig, oh. Oh. Oh, yeah. Hindi ko naman wala ko sinasabing hawak niya yung budget. Hindi ko sinasabi. Kasi siya ang chairman eh. Oh, siya ang chairman noon. So, nung appropriation. So, siya ang ano doon. So, wala tayong sinasabing masama doon. Kundi bilang kinatawan ng Pilipinong bumoto sa kanya. Demokrasya at hindi po tayo monarkiya. Wala tayong hari at reyna. Sunset na po ang dating administrasyon. Kaya wala pong karapatan ang ating mga halal na opisyal na umastang parang masasakupan niya lang ang mga kinatawang ng taong bayan. Pang-apat, paulit-ulit niyang sinasabi, I will defer to the wisdom of Congress. Pero hindi naman po to totoo. Kasi kung totoo ito, sasagutin niya mga tanong ng mga mambabatas, lalo na sa issue ng confidential funds. Naalala ko last year, kinausap namin si BP Sara at ang kanyang mga trusted aides tungkol sa 2024 budget. Sinabi niya noong Kinonfirm ni Kuya. Kinonfirm ni Kuya na talaga nakipag-meeting siya. Siyempre, pero wala namang sinasabi na na kung ano man yung pinagmitingan nila. Ito lang yung sinasabi na pinagmitingan nila. Pero at least sinabi niya na nakipag-meeting daw siya. tuloy nyo yan, meaning yung confidential funds, dahil kaya niya daw ito i-justify. Mabuti na lang at hindi namin itinuloy. Kung hindi, magsisisi kami dahil ang pondo ng taong bayan ang pinag-uusapan dito at tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na panggagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. Huwag yun nalang bigyan ng budget. Politika daw ang dahilan ng umano'y panggigipit sa kanya ng Kongreso. Nanunood kaya siya ng budget hearings? Nakikita niya kaya kung gaano kahaba at katagal ang pandinig at mga questions and answers na kinakaharap ng iba't ibang ahensya? Oh, eto. Dito pa lang sablay na siya eh. Sinasabi niya na nakikinig ba siya doon sa mga ahensya ng gobyerno. O sige. Punta tayo diyan. 'Di ba sinasabi nga ni Marcoleta, there is a tradition courtesy given to the OP and OVP. Even ng time ni Pangulong Duterte, na kahit kaalyado niya mga kongresista, Senado, siya ang presidente, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at maging ang pinaka number 1 kontrabida noon ay si BP Leni, kinontra ba niya? Hindi. Kinontra ba ng mga congressman at saka ng Senado? Lagi nyo binibigyan ng parliamentary courtesy. Ika nga, binibigyan nyo ng kortesiya sa budget. Kaya pasado kagad. Kasi yun ang gawain na noon pa. Na ang Office of the President and Office of the Vice President, whoever they are, whether they are opposition or not, binibigyan ng kertesiya pagdating sa budget. Wala nang tanungan, ipinapasa na kaagad. Tama, mali? Bakit kanyo? Nung kaalyado nyo pa, 2022 I think and 2023, di ba? Yung pangalawa pa nga, sino ang mismong nag-move na ma-defer na yung budget? Walang iba kung hindi yung anak ni Pangulong Marcos. Dahil hindi pa kalaban si BP Duterte, hindi pa siya bumibitaw. Dahil hindi pa siya nagbibigay ng mga opposition statement, opposing
na katayuan, ika nga, biglang nung siya nahay pumapalag na, biglang may question na kayo? Tanungin kita, sir. Bakit noon na mas mataas pa ang budget ng OVP, bakit noon binibigyan nyo ng courtesy at hindi nyo na tinatanong? Mas mataas pa yung budget niya noon, ha? Ngayon na mas mababa na dahil wala na nga yung mga iba-iba dyan, bakit ngayon nyo binusisa ang budget ni hindi nyo binusisa yung budget ngayon? Ang binubusisa ninyo yung budget noon. Nung mga dadali. Hindi kayo makamove on. Noon pa yan eh. Ba't nyo binubusisa ngayon? Tapos sasabihin nyo, there is no politics in this. Sino maniniwala sa inyo? Yung mga tanso, yung mga bulag-bulagan? Walang maniniwala sa inyo. Simple lang yun eh. Simple lang, sir. Nung makadadawang budget na dumaan na, walang busisa, courtesy, go. Mas mataas ang budget ha, ng OBP nun. Pati wala, go. Pero ngayon, dahil kumukontra na si BP Sara Duterte, bigla niyong binusisa. Tell me now, walang politika doon? Ng pamahalaan para i-justify ang kanilang budget. Why should the OBP be any different? Especially napakagaling magwaldas, maglakwatsa, at mangurakot. Malinaw, diversionary tactic ang video message ni BP Sara. Tulad ng tatay niya, gusto niyang ilihis ang usapin sa tunay ng isyong kinakaharap niya. Ayaw niya kasing magpaliwanag. 125 million confidential funds spent in 11 days at nagsabi mismo ang COA na mali ang paggastos nito. Kung bakit kulelat ang mga batang Pilipino sa math and science sa ilalim ng panunungkulan niya bilang DepEd Secretary. Kung bakit sirang gatas, may insekto at inaamag na Nutriban ang pinamimigay sa mga mag-aaral. Kung bakit malala ang korupsyon sa DepEd at Pilit na pilit si kuya, bakit malala? Ano malala? Malala! Ang hirap talaga pagka, binabasa lang, Ang hirap, Ang hirap pag wala sa puso. Ang bira, palpak ang kanyang panunungkulan dahil tamad at hindi siya pumapasok kahit minsan sa Department of Education. At higit sa lahat, kung bakit sa gitna ng lahat, ang daming akusasyon nitong personal, Ang daming akusasyong personal, pero walang pinakitang proof. Walang pinakita. Si BP Sara Duterte, may pinakita. Eto, wala. Nga. Diba? Wala ka pala eh. nakapalpakan at katiwalian, ito ay dapat siyang pagkatiwalaan pa ng 2 billion sa 2,000. Eto mga kababayan, kilala nyo na ngayon kung sino si Zaldico. Kung sino yung nagdemanda sa akin. Kilala nyo na siya. Kung anong klaseng karakter meron siya. Kung anong klaseng kongresista ito. Kilala nyo na siya ngayon, di ba? Alam nyo na ang karakas nitong maman to. Sabi ko naman sa inyo kahit nga yung pagdedemanda niya, freedom of speech po natin na i-discuss yung mga issue sa lipunan. Yung pagtatanong natin sa kanya, yun ang kanyang ginamit para ako po ay kasuhan niya ng libel. Di ba? Bakit to? Kasi nga nagre-react agad siya, hindi pa siya hindi pa siya binabanggit ni BP Sara Duterte, nagre-react na agad siya. Sandali, para mas makilala nyo pa itong tao na ito, ipapaalala ko lang uli sa inyo. Eto, ipasok natin. Ayan. Wait lang. Ayan. Ipapasok uli natin ito. Importante kasi ito, malaman ninyo mga kababayan. Ayan, naalala ko lang bigla.
Ito yung dahilan kung bakit ako nademanda. Dahil pinlay ko ito, nireaksyonan ko ito. Hindi ko alam kung bakit ako dinimanda, hindi si Villanueva. Si Senator Villanueva po ang nagsasalita dito. Sandali. Ipe-play natin para marinig nyo. Ano bang klaseng tao? Ito si Zaldico. Hindi po galing sa akin. Galing kay Senator Villanueva ito. Pasok! Pag-dismiss, Mr. President, ng reklamo. Hindi nga po nakarating sa korte, Ginoong Pangulo, na-dismiss na po. Yan yung ginagamit pang ano sa kanya na ni Zaldico, kaya nag-react siya. Nag-react si Villanueva kasi ito yung issue.